aalalahanin natin ang isang kaganapan nung nakaraan na hanggang ngayon hindi pa nawawala talaga. Ay, oo. Hanggang ngayon. Kaya alamin nga natin ano bang ganap ngayong araw na to sa Anong Ganap? Tuwing August 21, humihinto tayo sandali para alalahanin ang isang taong nag-alay ng lahat para sa bayan, si Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ang Ninoy Aquino Day, isang espesyal na non-working holiday na ipinasa sa bisa ng Republic Act 9256 noong 2004 bilang pagkilala sa kanyang buhay at sakripisyo. Pero sino nga ba si Ninoy? Bata pa lang, alam na niya ang kahulugan ng paglilingkod. Naging journalist, mayor ng Concepcion, governor ng Tarlac at sa edad na 35, isa sa pinakabatang senator ng Pilipinas. Bilang senator, hindi siya puro salita lang. Ilan sa kanyang mga ipinaglaban ay ang Study Now, Pay Later program para mas marami ang makapag-aral. Ang Magna Carta of Labor na nagbigay ng proteksyon sa mga manggagawa at ang National Investment Code para mas umunlad ng ekonomiya at dumami ang trabaho. Laging malinaw ang kanyang paninindigan. Ang politika ay dapat maglingkod sa tao, hindi sa iilan lamang. Ngunit higit sa mga batas, kilala si Ninoy bilang pinakamalakas na boses ng oposisyon noong martial law. For 7 years, I was not allowed to see the moon and the stars. Kahit nakulong ng halos 7 taon, hindi siya tumigil sa paniniwala na may pag-asa ang Pilipino. Noong 1980, pinayagan siyang magpunta sa Amerika para magpagamot. And I just received the Supreme Court paper approving. Doon siya nagpatuloy magsalita laban sa diktatura at kahit alam niyang delikado, pinili niyang bumalik sa Pilipinas. Ngunit hindi na siya nakalabas ng buhay sa eroplano. Pinatay si Ninoy bago pa man siya muling makapagsalita sa kanyang bayan. Ang kanyang pagkamatay ang nagpagising sa isang buong bansa. Mula sa takot, nabuo ang tapang. Mula sa katahimikan, lumakas ang tinig ng milyong-milyong Pilipino. 4 na taon matapos ang kanyang sakripisyo, nagtagumpay ang People Power Revolution. Bumalik ang demokrasya at napatunayang totoo ang kanyang mga salita. The Filipino is worth dying for. Ngayon, tuwing Ninoy Aquino Day, hindi lang natin inaalala ang kanyang pagkamatay. Inaalala natin ang kanyang pananaw, ang kanyang tapang, at ang kanyang pagmamahal sa bayan. Isa itong paalala na ang kalayaan at demokrasya na tinatamasa natin ngayon ay may kaakibat na dugo at sakripisyo. At sa bawat Pilipino, isang tanong ang nananatili. Kung si Ninoy ay handang ibigay ang kanyang buhay para sa bayan, ano naman kaya ang kaya nating ialay para sa kinabukasan ng Pilipinas? Ngayon pala ang Ninoy Aquino Day, Okay. Agosto 21. Pero sa katanungan niyang, ano nga ba ang kaya nating ialay para sa kinabukasan ng Pilipinas? Ang aking ganda. Why not? Oo. Yan yung kaya kong sorry. Oo, sorry, yun lang Oo, talaga yung sorry kaya not for sorry. now. Etong mukha lang na to yung kaya ko talagang i-offer. Oo. Ikaw? Ako, siguro ang kaya kong ialay, yung 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 trabaho mo trabaho ko. ngayon. Oo, yun Oo. isa na yun sa nagagawa ko ngayon na Oo. na natutulungan ko hindi lang yung mga nasa paligid ko Yes, kundi exactly. yung whole nation. Yung Oo. nakalap ka ng mga balita, natulong ka sa mga nangangailangang marinig ang mga boses dahil sila'y wala nito. Ikaw ang bumoboses para sa kanila. At Tama. yan ay ginagawa mo para sa kinabukasan ng ating Pilit, bayan. totoo. So ang tawag sa'yo ay Ay, Apo ni Paul. Ninoy. Apo ni Eme Nino. lang. Hindi, pero grabe, no? Hindi lang siya basta naging isang Aquino lang siya or something Oo. kasi ang dami niyang nagawa. Yes, isa siyang inspirasyon para sa karamihan din hanggang sa mga panahong ito.